So, good evening po sa inyo lahat. Ito pong lecture video na to, ang aaralin natin is number series, kung paano po siya sagutan. And so, kung medyo hirap po tayo sa math, ito pong part na to yung pinakamatatagalan po kayo. Kasi hindi po siya typical na nag-add lang or nagsusubtract, may iba't ibang pattern po siya. Ito po yung part ng exam kung saan hinahanap po natin kung alin yung kasunod na number. So, subukan po natin sagutan yung number 1. 6, 9, 12. Okay. Ito po, sinulat ko na dito. Sabi, meron kang 6, 9, 12, 15, and 18. Ngayon, alamin nyo po, alin yung common sa kanila. Bakit ganon? So, dito, kung mapapansin natin, 6, ang 9, ang pagitan nila is 6, 7, 8, 9. May pagitan silang tatlo. Ngayon, kapag nakita mo na yung unang pagitan, pag nakuha mo na yung unang pagitan, tatry mo pa dun sa pangalawang number, hindi ibig sabihin na meron ka ng pattern sa una, is yun na yung forever na pattern mo. Kailangan mag-agree siya hanggang sa pangalawa. Pangalawa or hanggang pangatlo. Minsan kasi, yung iba, nakita lang yung una, plus 3 na agad lahat ginawa. Syempre, dapat related din dito sa mga sunod-sunod na number. Ngayon, yung 12 naman sa 9, ilan diferensya? 9. So, hindi mo na siya bibilangin. Ang bilang mo na is 10, 11, 12. 3 din yung diferensya. So, ang tineteknik ko dyan, naglalagay ako dito ng pattern. Kapag binigay number series, i-write mo and i-write mo yung pattern. Sunod. Then, sunod. Tingnan naman natin dito. 12 tsaka 15. So, 13, 14, 15. So, plus 3 din. Sa 18, so halata naman plus 3 yan. Ibig sabihin, kung lahat sila plus 3, ang sunod na number is plus 3 din. So, anong number yun? 19, 20, 21. So, the answer here is 21. So, sulat po natin. The answer is 21. So, ayan. Sagutan naman natin yung number 2. Actually, number 2 pala ay kaparehas lang nung sa number 1. Nasobrahan ko ng paggawa dun sa may pattern na 3. Pero since visible naman na 3 lang yung pagitan, sulat na lang din po natin yung pinaka sagot natin. Kasi dito, so hindi ko na ilalagay yung solution nito kasi naulit ko pala yung sa may pattern na 3. So, 2, 3, 4, 5. So, puro 3 po yung pagitan nila. So, sa 14, 15, 16, 17. So, the answer here is 17. Ngayon, proceed po tayo dun sa solution ng number 3 kasi yun yung iba yung pattern. Okay. So, kung napapansin po natin sa number 3, medyo complicated po yung pattern niya. Meron ka daw 30, 10, 13, 4.3. So, ito po yun. Ngayon, i-write ko 30, 10, 13, 4.3. So, ngayon, ang gagawin natin is i-check natin yung relationship nila. So, kung napapansin po natin, mula 30, naging 10 po ito. So, ano kaya yung possible pattern? So, ang ginawa po nila dito sa tanong na to, yung 30, una ay i-divide nila sa 3. Tama? 30 divided by 3 is 10. Ngayon, 10, ang sumunod sa kanya ay 13. So, possible na sa 10, nag-add siya ng 3. So, ang tawag po dito is double pattern sequence or series. So, meron po siyang dalawang operation para di po kayo malito pag nagsasagot. Lalagyan niyo po ng ganito guys sa ginagawa kong technique. So, kung unang ginawa niya is divide 3, susunod niya daw ay plus 3. Nung 30 divided by 3, naging 10. Nag plus 3, naging 13. So, anong sunod na pattern? So, ang sunod na pattern is magdi-divide ka ulit sa 3. So, 13 ba? Pag dinivide mo sa 3, ilan ba yon? 4.3 ba? So, dahil dyan, yan, para mapabilis tayo, magtabi ako ng calculus sa atin. 13 divided by 3. The answer is 4.3 or 4.33. So, tama. Ang ginawa niya dito is, ito ay i-divide niya sa 3. So, ano yung sagot natin? So, dapat ang sunod na sagot natin is nagpa-plus 3. Kasi diba yun yung pattern? So, dapat ang magiging sagot po natin dito is nagpa-plus 3. So, the answer here is 7.3. So, ito po yung double pattern na series.
may two operation dito, division and addition. Pwede pong iba-ibang combination, pwedeng addition and subtraction na magkasama. So, hindi lang po kasi lagi yung straight pattern na kunyari, puro addition, puro multiplication, puro division. Hindi lang po laging ganun. Minsan may double pattern. Gaya nito, dinivide muna, then may inad, dinivide ulit, then may inad. So, ito po yun. So, medyo complicated po yung pattern na to, diba? So, hindi agad ninyo yun mapapansin. Kaya dapat maging aware po kayo. Gawa po kayo ng kagaya sa ginagawa kong arrow up, arrow down. Para di kayo malito. So, ayun. The answer is 7.3. Sulat na natin. The answer is 7.3. So, ito naman sa number 4, nakikita natin ang pattern ay 6, 8, 12, 18, tsaka 26. So, paano kaya natin ito sasagutan? So, ito pong pattern na ito, kapag nakita po kayo ng ganyan, n po ay ang tinatawag natin even series. Tingnan po natin ang 8 tsaka 8 at 6, ang pagitan nila ay 2. Ngayon, ang 8 tsaka 12, ilan yung pagitan? 9, 10, 11, 12. Pagitan nila is 4. Ngayon, ang 18 tsaka 12, anong pagitan nila? Ang pagitan nila ay 6. Diba? 18 tsaka 26, ilan yung pagitan nila? Ang pagitan nila is ilan? Ilan kaya ang pagitan nila? Ang pagitan nila is 8. Sorry. 8. So, ito po ang tinatawag nating even series. So, puro even po yung pattern niya na yan, mga 2, 4, di ba even po is 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. So, kung pang 8 na to, ang sunod na pattern is mag-a-add, kaya ang magiging distansya pala or difference nun niya sa sunod na number is 10 dapat. So, the answer here is, ano magiging sagot natin? Dapat ito ay 36. Kasi 36 minus 26 is equal sa 10. Ito ay even series. So, the answer here is 36. So, punta tayo sa question number 5. Ang pattern is 9, 16, 25, 36, and 49. So, paano natin sasagutan yan? Ngayon, kung mapapansin natin, medyo kakaiba yung pattern niya. Ito naman is ang squared pattern. Ang pag sinabi pong square, iba po yun sa minultiply mo lang sa 2 ha. Magkaiba po yun. Pag sinabi po natin squared, so wait lang ha, bago natin sagutin, explain ko muna. Kunwari, meron kang 3 squared. Ang ibig sabihin po niyan, 3 times 3 po ang ibig sabihin niyan. Kunwari, 3 squared ha. Paliwanag ko lang po. Ito po kasing sasagutan natin is naka-squared na series. In-squared sila or minultiply sa sarili nila. Kunyari, ang 2 squared, ang ibig sabihin niyan, meron kang 2 times 2. 3 squared, 3 times 3. 4 squared, 4 times 4. Diba? So, yan. Balik na tayo dun sa series. Yan. Yan, paliwanag ko na. Dito, ang 9 ay galing sa 3 squared. Ang 3 squared ay 3 times 3, diba? 3 times 3 is equal to 9. Tama? 4 squared is 4 times 4, which is equal to 16. 5 squared is equal to 5 times 5, which is 25. 6 squared is equal to 6 times 6, which is 36. 7 squared is equal to 7 times 7, which is equal to 49. So, ano daw yung sunod? So, ang sunod doon is 8 squared. So, which is 8 times 8, which is equal to 64. So, the answer here is 64 dahil ito ay squared series. So, the answer here is 64. Okay, ngayon sagutan naman natin yung question number 6 dito sa ating number series. Sabi, meron tayong 1, 2, 5, tsaka 10. So, i-rewrite natin. 1, 2, 5, tsaka 10. Ano daw yung sunod? So, ito pong series na itong 1, 2, 5, 10, ito po is add series. Kung kanina is even, yung add po is 1, 3,
1, 3, 5, 7, 9, 11. Yun po yung add. Yung even is 2, 4, 6, 8, 10, 12, diba? So, yung add series naman, ito po yung tinatawag natin add series. So, we have here plus 1. So, anong sunod na add? Add series po hindi po yung add as in addition, add series, yung kasamahan ng even, add and even, diba? Pag add, 1, 3, 5, 7, 9, gano'n, diba? So, ito ay plus 1. So, kung plus 1 to, ang sunod is plus 3. Tingnan natin 1 plus 1 is 2. Tama? 2 plus 3 is 5. So, anong sunod dito? Ang sunod natin dito is sa 5 is plus 1, 3, 5. So, 5 plus 5 is 10. Sunod dito dapat is plus 7, which is 17. So, the answer here is 17. Diba? We have here 1 plus 1, which is 2. Then, 2 plus 3, which is 5. Ito po ay add series na uri ng number series Nag-e-exist po yan. Baka akalain nyo po hindi nag-e-exist yan. So, typical po yung mga ganyan na add and even series. Ang hindi po typical is yung alternating. Kaya yung kadalasang inilalagay sa mga exam. Alternating pattern. Yung may dalawang operation. So, ayan. Ang answer natin is 17. So, ayan po ang ating add series na question. Ngayon, paano naman po natin sasagutin yung last number 7, 7, 6, 9, 13, 18. So, madali lang. The answer, ang gagawin lang natin is ganito. 6 minus 4 is equal to 2. Diba? 9 minus 6 is equal to 3. 13 minus 9 is equal to 4. Then, 18 minus 13 is equal to 5. So, ano naman yung dapat sumunod na number? Dapat, ang susunod na number sa 18 is yung may difference na makakuha ng 6. Kasi ito ay 2, 3, 4, 5. Sunod dapat is yung makakuha ng 6. Anong number kaya yun? Yun ay 24 minus 18, which is equal to 6.